Nitong mga nakaraang araw, maugong ang mga balita tungkol sa mga nangyayari sa loob ng bansang China. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga matataas na opisyal ng militar na bigla na lamang naglalaho o balitang binabawian ng buhay. Ang sentro ng lahat ng ito ay ang kanilang leader na si Xi Jinping. Sa kasalukuyan, marami ang naniniwala na may nagaganap na malawakang paglilinis sa gobyerno para masiguro na walang sino man ang lalaban sa kanyang kapangyarihan. Ang mga malalakas na general na dati ay kasama niya sa mga pagpupulong, ngayon ay balitang nasa kulungan na o kaya ay namatay na sa ospital dahil sa mga dahilan na mahirap paniwalaan. Nakakabahala ang bilis ng mga pangyayari dahil tila bawat buwan ay may bagong pangalan na nabubura sa listahan ng mga makapangyarihan. Ang malaking tanong ngayon ng buong mundo ay ito nga lang ba ay pagpuksa lang sa mga tiwali o isang paraan para ubusin ang lahat ng kaaway niya sa politika. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang pinakamainit na isyu ngayon ay ang pagkawala ni na General Zhang Yuxia at General Liu Zhenli. Para malaman nyo ang buong kwento, si Zhang Yuxia ay hindi lang basta sundalo dahil siya ang kanang kamay ni Xi Jinping pagdating sa militar. Pero sa isang iglap, nabalitaan na lang na siya ay tinanggal sa pwesto at iniimbestigahan. Kasunod nito, kumalat ang mga impormasyon na hindi lang pala siya ang target. Noong buwan lang ng Enero, sunod-sunod ang balita ng pagkamatay ng 3 retiradong matataas na opisyal. Ang sabi ng gobyerno ng China, namatay sila dahil sa sakit o katandaan, pero marami ang nagdududa rito. Bakit sa dami ng panahon, ngayon pa sila sabay-sabay na nawala kung kailan may gulo sa loob ng kanilang partido? Ang 3 general na ito na sina Wang Jun, Wei Fulin at Liao Xilong ay may mga koneksyon sa mga taong sinasabing kalaban ni Xi Jinping. Dahil dito, maraming nag-iisip na baka hindi ito natural na kamatayan kundi bahagi ng isang plano para patahimikin ang mga taong may alam sa mga sikreto ng gobyerno. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang mga balita tungkol kay dating presidente Hu Jintao. Matatandaan natin na noong taong 2022, naging viral ang video kung saan sapilitan siyang inilabas sa isang malaking pagtitipon habang nakatingin lang si Xi Jinping. Ngayon, may mga ulat na nagsasabing namatay na siya sa loob ng isang ospital sa Beijing. Ang masaklap pa rito, may mga sabi-sabi na ipinautos daw ang pagligpit sa kanya at pilit itong itinatago ng mga awtoridad. Hindi lang siya ang nasa listahan dahil pati ang iba pang mga dating opisyal ay balitang nagpakamatay na raw o kaya ay nasa kritikal na kondisyon. Sa loob lang ng isang buwan, 6 na matataas na tao sa gobyerno ang sinasabing pumanaw na. Napaka-imposible na nagkataon lang ang lahat ng ito. Kitang-kita rito ang paraan na ang sino mang may hawak ng ebidensya o may balak na kumontra ay mabilis na nawawala. Sa ngayon, ang buong China ay tila balot ng takot dahil walang nakakaalam kung sino ang susunod na kakatukin sa kanilang pintuan. Kung magpapatuloy ang ganitong sistema, ano na kaya ang matitira sa pamunuan ng China kung lahat ng may alam ay isa-isa nang nililigpit? Hindi lang rin pala ang matataas na general ang kailangang manginig sa takot ngayon dahil may mga balita rin na mas malalim at mas malawak pa ang ginagawang paglilinis ni Xi Jinping. Sinasabi ng ilang source na pati ang mga personal na gwardiya, mga katulong sa bahay, mga kusinero at maging ang mga sariling doktor ng mga opisyal na ito ay hindi pinatawad at posibleng idinamay sa paglikas. Parang gusto raw burahin ni Xi ang lahat ng bakas o sinumang pwedeng magsalita laban sa kanya. Pero bago tayo maniwala ng husto, kailangan din nating mag-isip ng mabuti. Totoo nga bang ganito na kalala ang sitwasyon o baka naman may halong dagdag na ang mga impormasyong lumalabas? Alam nating lahat na kayang maging malupit ng gobyerno ng China, pero sa mundo ng politika doon, mahirap malaman kung alin ang katotohanan at alin ang gawa-gawa lang para maghasik ng gulo. Karamihan kasi sa mga balitang ito ay nanggagaling sa mga post sa social media na hindi pa naman napapatunayan. Halimbawa, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Hu Jintao at ng iba pang opisyal ay galing sa mga manunulat na nasa ibang bansa.
Sila rin ang nagpakalat noon na may nagaganap na totoong barilan sa loob ng Beijing, pero hanggang ngayon ay wala namang matibay na ebidensya. May isang malaking butas din sa kwento ng pagkamatay ni Hu Jintao. Kung totoo ngang pinapatay siya ni Xi, bakit inilabas pa ng gobyerno ang pangalan niya sa isang listahan ng mga opisyal na nagpadala ng pakikiramay kamakailan? Maaring sabihin ng iba na ginagawa lang ito para itago ang totoo, pero nagpapakita lang ito na napakahirap talagang kumpirmahin ang anumang balita na lumalabas mula sa loob ng China. Isa pang usapan ay ang tungkol sa mga opisyal na di umano ay nagpapakamatay habang iniimbestigahan. Noong mga nakaraang taon, may mga general talaga na napaulat na ginawa ito at ang balitang iyon ay lumabas pa mismo sa mga pahayagan sa China. Pero ayon sa mga eksperto, halos imposible na raw mangyari iyon ngayon. Ang dahilan? Ang buhay ng isang opisyal ay pag-aari na ng partido. Mas gusto ng gobyerno na panatilihin silang buhay para makuha ang lahat ng impormasyon na alam nila. Bakit mo hahayaang mamatay ang isang tao kung pwede mo pa siyang tanungin para malaman kung sino pa ang ibang kalaban mo? Gayunpaman, may isa ring pangalan na madalas mabanggit, yun ay si He Dong. Sinasabi ng ilan na siya ay nawala na talaga at dahil ang source na naglabas nito ay siya ring unang nakapagsabi ng tama tungkol sa paghuli kay General Zhang, marami ang naniniwala na baka ito na ang katotohanan. Ang problema sa ganitong mga sikreto ay lalo lang nitong pinalalaki ang mga haka-haka. May mga kumakalat na video ngayon ng mga tangke at sasakyang militar sa kalsada ng China at sinasabi ng mga tao na may nagaganap na kudeta o agawan ng kapangyarihan sa mga probinsya. Pero ang totoo, ang mga videong ito ay madalas na walang tamang konteksto at ginagamit lang para takutin ang publiko. Dahil sa dami ng mga bali-balita, hindi na nakapagtataka kung bakit ang daming nag-iisip na baka mawalan na ng kontrol si Xi Jinping. Pero kung titingnan natin ng maigi, may isang mahalagang kwento na nabubuo rito. Kung totoo mang ginagawa ni Xi ang mga lihim na paglikas kahit sa mga ordinaryong tauhan, ibig sabihin ay nasa isang mahigpit siyang sitwasyon. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi ito ginagawa sa paraang legal o sa harap ng publiko gaya ng nakasanayan ng mga komunista? Dito pumapasok ang usapan tungkol sa mga barilan sa kalsada ng Beijing. Marami ang naniniwala rito, pero sa totoo lang, napakahirap mangyari ng isang kudeta o rebelyon sa gitna ng China. Masyadong mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa mga armas at bala. Ang mga sundalo at gwardiya rito ay binibigyan lang ng sapat na bala para sa mga emergency, kaya wala silang kakayahan na magsimula ng kahit maliit na labanan ng walang permiso mula sa pinakataas na opisyal. Bukod pa rito, may mga mata at tenga rin ang partido sa bawat sulok ng militar. Kaya ang mga kwentong narinig lang sa kung sino-sino tungkol sa malawakang bakbakan ay malabong mangyari sa ngayon. Hindi kailangan ni Xi Jinping na gumamit ng madugong paraan sa kalsada para manatili sa pwesto dahil hawak na niya ang lahat ng sistema para pigilan ang anumang banta sa kanyang kapangyarihan. Ang panganib sa mga hindi kumpirmadong balitang ito ay baka mamali tayo ng basa sa tunay na kalagayan ng China. Baka isipin natin na malapit na silang bumagsak o kaya ay kaawaan natin ang mga opisyal na tinatanggal sa pwesto. Ang totoo, lahat sila ay bahagi ng isang malupit na sistema at walang mabuting tao sa labanang ito. Hindi natin pwedeng isipin na mahina na si Xi Jinping dahil baka mas lalo tayong mabigla sa kanyang susunod na hakbang. Ang bawat senyales ay nagpapakita na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon at hindi siya nagpapabaya, lalo na sa paghahanda para sa labas ng bansa. Hanggat buhay ang sistema ng CCP, magpapatuloy at magpapatuloy pa rin ang mga paglilinis na ito kahit sino pa ang nakaupo. Ang mas mahalagang isipin ay kung handa ba ang buong mundo sa mga susunod pang mangyayari. Kayo, sa tingin niyo ba ay may pag-asa pang magbago ang sistema sa China? O mas lalo lang itong lulupit sa mga susunod na taon? Nakikita niyo rin ba ang ganitong klaseng labanan sa kapangyarihan sa ibang mga kumpanya o organisasyon na alam niyo? Ibahagi niyo ang inyong karanasan sa comments dahil siguradong marami tayong mapag-uusapan tungkol sa laro ng kapangyarihan at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.